Hello, good morning po mga idol. Bale sa bago ang lahat, ah, paki-like na lang sa ating channel kung nagustuhan, subscribe. Ang pag-usapan natin ngayon mga idol, yung 'di ba, hindi naman lingid sa ating kaalaman, lahat tayo ay may mga mahilig sa social media, may mga cellphone naman tayo. Tayong mga supporters ni Tatay Digong, natural, pumapalakpak ang ating puso at saka tuwang-tuwa tayo araw-araw. Dahil habang palapit ng palapit yung botohan, eleksyon, nararamdaman natin na pumapasok na halos sa top 12 ang mga PDP. Tapos yung alyansa, parang ano sila, parang ano na sila sa dulo, sa apaw na sila. Maano mo yung mga number one na unang mga survey na sila yung andon. Wala na, hindi na ngayon nakapasok kasi sa online survey na nakikita natin, may pumasok nga daw na hindi ko kilala, Mata. Number one pa. Number one pa siya sa survey. Ang consistent lang talaga sa number one, number two, kahit anong survey, si Senator Bongo. Hindi siya nawawala sa top na ganun. Sa top 1, top 2. Ngayon, top 2 siya doon. Tapos, andun man siyempre si Bato. Andun man siyempre si Marcolita. Andun din si Vic Rodriguez, attorney. Tapos, may pumasok na. Andun nga si... Iba ang lumabas sa survey doon. Andun si Bam Aquino. Andun si Kiko. Si Kiko, hindi naman yan nga na halos wala nga yan, dalawa na yan. Tapos, si Busita, nandoon na. Kirubin. Ang lang doon, ang pumasok lang doon sa alyansa, Ping Lacson lang. Senator Ping Lacson. Yun lang. Kaya magtataka ka ba't ganun na ang nangyari? Na halos sila dati, pinagtatawanan nila yung survey nung una kasi halos sila lahat andun. Andun sila lahat noon. Si Senador Bongo lang doon ang nakaka-ribaraw sa kanila at saka si Bato. Tapos halos kanila na. Ngayon, tapos, wala na. Wala ka na makikitang grupo nila. Kaya yung iba nga sigurong mga senador, kung totoo yan ang mga sinasabi, balita, parang dandahan ang kumakalas sa grupo. Kasi hindi sila makakapurma sa OFW. Tignan nyo naman yung nangyari sa Netherlands. Ang layo-layo ng ibang mga tao sa abroad, pumunta lang talaga doon para makikipag-isa sa pag suporta kay Tatay Digong. Kaya yung dyan, ang ato dyan nakikita, hindi naman gaganon ang kahit sabi fake news ba yan o hindi magiging fake news yan ng mga tao na nag-ipon-ipon. Kasi tignan mo naman yung rally minsan ng mga ng mga alyansa. Sumisigaw sila ng BBM pero BBM yung sa alyansa. Pero Duterte ang kapalit. Pinapalitan sila, sinusuklian sila ng sigaw ng mga Duterte. Kaya siguro yung kung totoo yan sinasabi nila, maraming pupunta mga tao doon kasi sinasamahan nila ng mga pakulo eh. Pero kung walang mapakulo yan, wala sigurong pupunta na sa rally nila. Kaya hindi na nila hindi na nila basta-bastang mahihilot ang utak ng mga tao. Tapos na ang kanilang karir na kung hindi yung ibang mga kandidato doon. Kasi may mga kandidato doon na pwedeng-pwede. Ang problema lang kung kakapit sila doon, yun lang. Tapos may pumapasok na baga ng mga ng mga independente.
Kaya grabe ang impact sa mga pangyayari. Alam naman natin 'yan mga idol, alam naman ninyo 'yan yung survey na 'yan, online survey do'n sa Region 9. Grabe ang ano do'n, grabe ang ano talaga do'n, halos straight talaga do'n ang bakbakan para sa PDP laban. Lalo na sa OFW sa ibang bansa. Kung mag-survey ka do'n ng senador, lalo na sa Japan, naku, mainis ka na lang kung hindi ka taga PDP. Kaya tuloy lang natin mga idol ang ating advokasya. Mamili tayo ng mga senador na hindi balimbing. Mamili tayong senador na maasahan talaga. Kaya salamat. Mabuhay ang lahat.